Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. 3 sa 10 air assets ni ex-Congressman Zaldico nakalabas na ng bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero ang tanong pa rin, nasaan na ba si Ko? Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inapila ang pagbasura sa kanyang petisyon na humahamon sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kanyang kaso. Pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, isa ng ganap na batas. At bakit nga ba naiyak si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez sa kanyang pinakahuling press con? Sabi tagal kong artista, di ba? Anyways, masarap bumalik sa home turf. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang. Mga paidea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pumatay na, nanunog pa ng barracks. Yan ang ginawa ng isang security guard matapos makaaway ang kapwa rin niya Q sa Itogon, Benguet. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa sunog at patayan, nauwi ang mainit na pagtatalo ng magkakatrabahong Q sa Benguet. Pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes, sumiklab ang apoy sa Atok Gold Mines, Barangay Gumadtang, Itogon, Benguet. Mabilis itong kumalat sa iba pang istruktura ng kumpanya at damay din ng ilang residential area na paupahan. 9 na pamilyang naitalang apektado. Tinignan ko dun sa security office, may apoy na ganito. Uy, iba na ito. Sunog na ito. So, nararamdaman ko. Sinabi ko sa mga kasama kong tenants na labasin na lang mga gamit ni nasusunog na itong bangos natin. Alauna na ng madaling araw na apulang apoy. Sa investigasyon, lumalabas na sa barracks ng mga security guard ng kumpanya. Nagsimula ang tensyon. Nauwi umano sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-iinuman. Dahilan para sunugin ng sospek ang kanilang opisina. Hindi pa rito natapos dahil binaril niyang isang kasamahan na agad nasawi at hinampas ng baril ang isa pang gwardya na nagpapagaling pa sa ngayon. Minabuting huwag na ilabas ang kanilang mga pangalan. Tumanggi rin munang magbigay ng panayam ang mga otoridad habang patuloy ang kanilang investigasyon at paghahanap sa sospek. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na mag-abot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hatid ang mukha ng balita. Nag-inspeksyon ng Department of Transportation sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Para sa update, magbabalita live mula sa PTEX si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, maluwag pa dito sa PITX sa oras na ito. Pero ang malaking tanong ngayon ay kung makakabili pa ba ng ticket. Nagkakaubusan na kasi ng mga para sa biyaheng Bicol, lalo na yung Pamatnog, Tobacco, Goa at Gubat. Malaking tulong naman daw ang pinatupad ng break sa mga estudyante kaya hindi nagsabay-sabay ang dagsa ng tao sa terminal. Ayon sa pamunuan ng PITX, naka-standby na rin na maglagay ng additional strips yung mga bus company sa mga ruta na mataas ang demand. May random inspections din na ginagawang LTO para masiguradong hindi magkakaberya sa daan ng mga bus. Kanina nag-ikot na rin. Kaninang umaga si Transportation Secretary Giovanni Lopez para siguraduhin ang sitwasyon sa loob ng terminal. Binisita niya kanina yung mga random dressing facilities dito sa loob ng PITX. At sa 114 na na-test kaninang umaga, halos wala dito talaga yung nag-positive sa ipinagbabawal na gamot. Cheryl, ngayon nasa mahigit 50 ang ipinagbabawal ang gamitan na ang nakumpiska, gaya ng kutsilyo at mga lighter. At kung kinakailangan ng tulong, bawat gate ng terminal
gaya nung nasa likuran ko ngayon, ayan may mga assistance desk na pwedeng lapitan yung ating mga kapatid na pabiyahe. Meron din tayong first aid station na nakapaligid dito sa loob ng terminal sa PITX. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Matumal pa rin ang pasahero sa mga bus terminal sa Cubao pero nagkakaubusan na rin ng tiket para sa mga bibiyahe ng malapit na sa Undas. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, ano-anong biyahe na yung mga fully booked dyan sa Cubao? Serial dito sa Cubao Bus Terminal, fully booked na mga rutang Baguio, Palingayen at Zambales. Sa pag-iikot-ikot ko kanina sa mga terminal dito sa Cubao, kakaunti na lang ang pasahero o kakaunti pa lang ang pasahero at pwede pang mag-walk-in. Yung mga pasahero nga na bumiyahe na ngayon, ginusto raw na mas maaga para hindi sila maipit sa dagsa ng mga tao bukas at sa Biyernes. Kapansin-pansin din ang pinapatupad na seguridad dito, mahigpit na pinagbabawal ang mga matatalim na bagay, baril, drugs, mga paputok at mga chemical na maaaring sumabog sa loob ng bus. Bukod dyan, mas na-train na raw ang mga bus driver dito at mahigpit na sinusunod ang pagkakaroon nila ng relievo bawat biyahe. Cheryl, ngayon ay papansin natin sa ating likuran na hindi pa ganun katao at wala pa masyadong mga pasahero. Pero ilan din sa mga kapansin-pansin, yung mga dala ng mga pasahero para sa kanilang biyahe, Ito nga. So kung mapapansin nyo, may mga alagang hayop, mga iilan nga mga bagahe na ganyan. So doon naman sa mga nais na matatagalan, para dumating doon sa bus or naghihintay sa kanilang biyahe, hindi na kailangan mag-alala dahil may mga food stalls din na naka-standby dito. So hindi na kayo magugutom. Ganun din Cheryl, meron ding free wifi at meron din silang free wifi at isa rin diyang ventilation dito ay maayos din. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Francis Rivera. Ilang mga kapatid natin ang nagsimula ng dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumao sa Manila North Cemetery. Para sa update, magbabalita live mula sa Manila North Cemetery, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mga kapatid, kumpara ng mga nakaraang araw, mas unti-unti nang dumarami yung mga nagdaratingan at bumibisita dito sa Manila North Cemetery para sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Kaya naman nakaset up na rin ngayon ang ilan sa mga paghahandang ginagawa nitong sementeryo. Gaya na lamang dito sa area ito, nakapwesto yung wristband tagging para sa mga bata. Lahat kasi ng mga batang papasok sa sementeryo, lalagyan muna ng tag, o wristband para nga mailagay doon yung pangalan ng kanyang magulang at saka pangalan din ng bata, maging yung contact number in case na mawala o hindi makita. So ilalagay nila yan hanggang sa makaalis dito sa sementeryo para for easy identification. Bukod dito, nakaset up na rin, Cheryl, itong puntod finder assistance kung saan bago ito at ngayon lamang araw ito nagsimula yan. So yung puntod finder assistance para nga sa mga nakalimutan na kung saan ba nakapwesto yung kanilang mga mahal sa buhay na puntod, yung mga yumao nila mahal sa buhay, mas madali makikita dito sa pinaka-sementeryo. 54 hectares kasi itong sementeryo, malaki-laki, kaya naman talagang mas madaling makita kung maaasistihan na sila ng mga tao dito. Bukod dito sa sementeryo, Cheryl, unti-unti na rin dumarami yung mga namimili naman sa flower capital ng Maynila na Dangwa. Pero daing ng mga nagtitinda, matumal pa rin daw kumpara ng mga nakaraang taon yung mga tao doon. Dati ro kasi kapag ganito October 29 na, mas marami na bumibili rito o nag-advance order. Kaya ang ilang tindera, mas kaunti na lang din ang inangkat ngayon ng mga produkto. May ilang bulaklak din kasi ang bahagyanan tumaas ang presyo. Gaya ng roses na nasa 350 pesos na per dozen mula sa dating 200. Ang carnation, 200 piso na per half bundle mula sa dating 180 lamang. Hindi nalalayo riyan ng Malaysian moms na 250 ngayon mula sa dating 180 pesos din. Tumaas naman ng mahigit 100 ng orchids na nasa 750 pesos ngayon ang 3 dosena. Naglalaro naman sa 350 hanggang 1,500 pesos sa mga arranged baskets ng bulaklak, depende sa laki. May mga hindi naman daw gumalaw na presyo ng bulaklak gaya ng maliliit na flower basket na nasa 100 piso lamang. Pati na
Yung Gerbera na nasa 200 hanggang 250 pesos per bundle at Stargazer na nasa 150 hanggang 180 depende sa bilang ng petals. Mabenta naman daw ngayon yung mga imported na bulaklak gaya ng Sunlight at Pingpong dahil sa makulay at pabilog nitong itsura. Sabi ng mga nagtitinda, posibleng nagtitipid na raw ngayon yung mga namimili. Kaya para mas makamura pa, pwede naman daw bumili ng tingi-tingi at sila na lang mismo ang mag-a-arrange. Mabalik lang tayo dito, Cheryl, sa Manila North Cemetery para nga mas madali ding makapunta ang mga kapatid nating bibisita sa kanilang mahal sa buhay na yumao, and meron ditong libreng sakay na mga e-trike, no? Para nga madali nila mapasok. Main road lamang, pero at least mas malapit-lapit na nila mapupuntahan yung kanilang mga bibisitahing mga puntod. Pero itong e-trike na to, itong libreng sakay, hanggang Biyernes lang daw yan. Kasi nga yung inaasang dagsa o volume ng mga tao dito, baka hindi na rin makaabante, no? Itong mga sasakyan to, kaya may mga naka-standby naman ng mga wheelchair para sa mga mahihirapang mga senior citizen na bibisita pa rin dito sa sementeryo. Inaasahan kasi naaabot ng 2 milyon ang posibleng dumagsa o dumaan at pumunta dito sa Manila North Cemetery sa kabuuan ng undas ngayong taon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, nagpaalala ang PhilHealth na covered nila ang mga pasyenteng tatamaan ng flu at influenza-like illness. Magpa-check lamang agad sa accredited yakap clinics o centers. Dito sasagutin ng state insurer ang consultation fee, gamot at lab test. Paalala ng ahensya, mas mainam na maagang magpakonsulta para hindi na lumala ang ubo, sipon o lagnat. Kaugnay pa rin ang PhilHealth coverage para sa influenza-like illnesses at iba pang sakit. Magkakasama natin si Dr. Israel Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, and magandang tanghali sa lahat ng ating tagapanood. Doc Ish, marami po sa nagkaka-flu ngayon ay nagse-self-medicate na lamang dahil nga nanghihinayang sa pera na pampa-check up. Paano ba sila makaka-avail nitong libreng check-up, gamot at lab test? Well, kasama yan sa serbisyo na ibinibigay ng ating Yakap Clinic. At yan ay libreng konsultasyon, libreng laboratorio, at libreng mga gamot. Pero kinakailangan na tayo ay nakaregister dun sa ating Yakap Clinic. So, the first step is dapat nakaregister muna tayo. And once tayo ay registered, pwede na po nating makuha ang mga serbisyo ng Yakap Clinic. Ito pong Yakap Clinic, okay, we're not just talking about influenza, di ba, Doc? Yes. Okay. Ito ay ang talagang objective ng ating Yakap is a primary care benefit. So, ang gusto natin tayo ay maging malayo sa sakit. So, lahat ng nararamdaman, kahit po actually wala tayong nararamdaman, just to keep us well, ay pwede po tayong magpunta sa ating Yakap Clinic at sila po ang mag-aalaga sa ating kalusugan. Okay, Doc, gabayan po natin yung ating mga viewers, ano po. Again, ito pong Yakap Clinic, paano po nila mahahanap, paano po mahahanap ng mga miyembro kung saan po itong mga Yakap Clinic? Kumbaga, ito po yung mga clinics na accredited or may partnership ang PhilHealth. Sa ngayon po, Ms. Cheryl, meron tayong around 3,799 accredited Yakap Clinics nationwide at ang lahat pong ito ay makikita ang listahan sa ating website. So doon po sa ating website makikita ninyo ito at doon po pwede kayong pumili kung saan pinakamalapit, pinaka-convenient sa inyo para po doon kayo magpa-register at sila na po yung mag-aalaga. The 3,799 clinics are distributed nationwide at around 600 po dito ay private clinics and the rest are rural health centers, government facilities like hospitals ay kasama din po dyan. At dito po sa ating 3,799 clinics, meron tayong around 6,000 doctors who will be seeing the patients. Okay, after po nila mahanap yung pinakamalapit na Yakap Clinic sa kanilang lugar, kailangan po nilang magparehistro. So matapos po silang makapili ng clinic, magpaparehistro sila. Yes. Paano? Opo, kinakailangan nilang magparehistro
At ang pagpaparehistro po ay two ways po. Pwede pong manual, pupunta po kayo mismo doon sa clinic, or pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office. At or kung halimbawa sila ay nasa ospital, pwede po silang magpa-register through our PCare. Or pwede rin pong online magpa-register through our website sa member portal or through our eGov app. eGov app or member portal. Tapos po, Yes. okay, once na-registered na po, or sabi niyo nga po, pwede naman din dumiretso na doon sa clinic at tutulungan na ng clinic na doon na sila irehistro. So may kailangan po ba Yes. silang dalhin, Doc? Just the PhilHealth card? Wala naman po, pero kung sila po ay na-registered na as a member ng PhilHealth, yun pong kanilang PhilHealth membership number. Yun po yung requirement para makapagpa-register sa Yakap Clinic, yung pong PhilHealth registration number po. At ano-ano po ulit yung maa-avail nila ng isang miyembro sa Yakap Clinic, Doc Ish? Sa ngayon po, meron tayo nung regular na consultation na libre. Yun pong 13 laboratorio at meron po tayong 21 drugs na libre ding makukuha. But we already have expanded, Ms. Cheryl, our services sa ating mga Yakap Clinic kung saan nag-expand na tayo ng tinatawag na gamot na meron tayong additional 54 drugs na irireseta ng ating mga Yakap drugs at ito ay may annual benefit limit na 20,000 pesos per member at yun pong ating kalulunsad pa lamang na screening test na libre ding makukuha for cancers naman po. Ang cancer na ito would be the breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, and liver cancer. Yun pong screening test nila ay libre na makukuha once sila po ay nag-qualify doon sa indicators. Okay. That's different from the Yakap Clinic, Doc. Okay. Doc Ish? Yes, ma'am. Alright. Ulitin ko lamang po, doon sa Yakap Clinic, nandyan ang consultation and then may 13 lab test na maaaring ma-avail ng libre din. At umabot na po sa ilang uri ng gamot ang maaaring makuha po? Malibre? 75 drugs po. Okay, 75 drugs na doon po sa listahan at yan ay maa-avail po ng libre worth 20,000 sa buong taon. Yun pong 54 drugs is, yun po yung may limitation ng 20,000 pero yun pong 21 drugs na nauna na kasama sa benepisyo ng Yakap ay wala pong limitasyon. Oh, okay. Saan po makikita din yung listahan na yan ng mga gamot po? Sa PhilHealth website din po ba yan? Yes po. Nasa website din po natin kung ano yung mga accredited pharmacies na nagbibigay nitong ating libreng gamot. Doon po at ito po ay ginagamitan natin ngayon ng digital application para po mas madali nating ma-monitor. Okay, Doc, balikan ko rin po since it's a Breast Cancer Awareness Month po ngayon. Kanina ay may mga nabanggit po kayo na libreng screening test pagpasok po sila sa indicators. Yes po. Sa breast cancer po, ang screening test natin is a breast ultrasound and breast mammography. Para naman po sa liver cancer is liver ultrasound and alpha-fetoprotein exam. Para po sa ating lung cancer, it's a low-dose chest CT scan. At sa ating colorectal cancer, it's the colonoscopy. Yan po ay libreng makukuha again sa ating mga participating accredited diagnostic centers and hospitals. Kailangan po ay... So, Doc, laruin po natin, hindi lahat ng tumatanggap ng PhilHealth ay nagpa-participate po sila or makaka-avail po ang miyembro ng libreng screening test.
Tama po ba? Yes po. Hindi po lahat ng ospital ay nagpa-participate sa ngayon because una, yun pong presyo ng ating laboratorio is a negotiated price. Wala pong babayadan ng ating mga pasyente at libre pong makukuha sa kanila dahil kami na po yung magbabayad. So, ang mga iba pong hospital at ibang diagnostic centers ay siyempre pinag-iisipan pa kung kakayanin nila. Pero meron na po tayong mga accredited na ang listahan po ay nasa ating website din. Okay. Alright. At sabi nyo nga po ay depende yan sa doktor na tumitingin sa inyo. Pag sa tingin nila ay kailangan nyo itong test na ito, then yun, pwede po sila maka-avail noon. Yes, tama po kayo. At ang mga doktor na po ito ay yun pong ating mga nasa Yakap Clinic. Alright, okay. Dapat nasa Yakap Clinic na doktor ang magsasabi po if they need those tests. Yes po. Ang lahat po ng benepisyo na ito, ang atin pong entrance ay ang Yakap Clinic. So dapat po ay nangyayari ang lahat sa Yakap Clinic. Sila po yung magpe-prescribe ng gamot or sila po yung mag-o-order ng laboratorio kung kinakailangan. Sila din po yung mag-o-order ng screening kung kinakailangan. Okay. At sabi niyo ko pa po, ilan na po, Doc, yung mga clinics or laboratory, yung mga diagnostic centers na accredited para ma-avail po itong mga test na ito? Well, wala akong datos ngayon, but I think the NCR area, we have around, for the gamot, we have around 79. For the screening, we have 14. Kalo-launch pa lang kasi natin itong screening na ito, kung kaya nagsisimula pa lang tayong mag-accredit. Okay, alright. So inaasahan po natin, of course, mas marami pang clinic, mas marami pang diagnostic centers po, at mas marami pang pharmacy na magiging partners po ng PhilHealth. Yes, yan po ang ating nilalayon at yan din po ang ating nananais na marami po ang mag-participate at makipag-partner sa atin. Doc Ish, na-aprubahan na po ng Kamara itong 113 billion pesos na subsidy para sa 2026 budget ng PhilHealth. Paano po ito gagamitin para mapalawak pa yung mga benefits at services para sa mga miyembro? Well, alam niyo naman po kahit po noong tayo ay walang subsidiya, tayo ay patuloy na nag-expand ng ating benepisyo at pinapalawak natin ang ating serbisyo. At yan din po ang ating gagawin, ang pagpapatuloy na pagpapalawak at pagpapaganda ng ating benepisyo. Ganun na rin po ang pagpaayos ng ating serbisyo. Marami pong salamat sa inyong oras. Doc Ish Parcas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Magandang tanghali po. Sa iba pang balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Pogo Act. Layunin ng Republic Act 12312 na tuluyang ipagbawal ang anumang offshore gaming operation sa bansa. Ipinawalang bisa nito ang RA 11590 na nag-legalize noon sa Pogo. Matatandaang nagdeklara ng Pogo ban noong nakaraang taon si PBBM dahil sa mga krimeng napaulat sa mga Pogo hub gaya ng human trafficking at torture. Naghain ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mabaliktad ang naunang desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa jurisdiction sa kanyang kaso. Ibinasura ng ICC noong October 23 ang petisyon ni Duterte na iginigiit na walang authority ang tribunal na litisin siya sa kasong crimes against humanity. Nangyari raw kasi ang mga krimen noong miyembro pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Kaya naman hiniling ngayon ng depensa ni Duterte sa Appeals Chamber na mabaliktad ang desisyon. Git nila walang legal na basihan ang paglilitis. Muli rin nilang hinirit na mapalaya na ang dating Pangulo. Susunod, ilang dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Mga bay, di ara ang mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Nang-inspeksyon na si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa pipila ka transport terminals dito sa probinsya para sa kalagkalag. O mangayo ta og update ani gikan kang Dale Israel gikan sa One News Cebu. Bay, Dale, unsa may update din ha? Daghan na ba mga pasahero nga mong larga? Maingod to, Chiki, atong nabantayan karong lawa nga gamay ra ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Nag-inspection diri si Cebu Governor Pamela Baricuatro, kuyog niya si Cebu City Mayor Nestor Archibal ug ang CSBT Manager Ahmed Quizon. Matod ni Quizon, ang mga pasahero paingon sa amihanan pwede mo sakay sa Mandawi City, samtang ang paingon sa Habagatan mao'y makasakay pwede sa Satellite Bus Terminal sa Kinasangan Pardo. Pinaagi niini dili na kinahanglan muanhi pa sa South Bus Terminal ang mga pasahero. Matod sab ni Governor Pamela Baricuatro, tugutan niya ang mga taxi driver na musulod sa terminal aron masayon ang pagsakay sa mga pasahero. Ipaabot ang daghan ng mga pasahero karong Biyernes ang katapusang adlaw sa trabaho. Chiki? Daghan kay salamat sa imong update, Dale Israel gikan sa One News Cebu. Okay mga bay, dito gihapon sa Cebu, no? Kani sa Bugo naman. Bugo, nagsugod na sila dito sa ilang mga pagpangandam o gapadayon pa karon, no? Para sa kalagkalag. Kung kahinumdum mo, kani Bugo City, mao ni siyang naigo sa linog katong September 30. Mga itawag update ikan kang John Aroa sa News 5 Visayas kay naagid siya dito. Bye John, kumusta naman din ha? John, di ko kadungog nimo, way audio. Chiki, nako karon diri karon sa Corazon Cemetery sa Bugo City, Cebu. Apan ang akong ipakita kaninyo karon dili lang ang mga kadaot sa linog kundi mga nitso nga gibutangan sa mga bukog sa tao sama sa tangkal sa manok. Payag-payag ang tawag niini nga gama sa plywood, sin, puthaw ug tarpaulin. Ang sistemang good mga bay, paguman sa 5 ka tuig, kinahanglang og katon ang mga patay lawas aron ibalhin sa bone chamber. Apan moabot sa og 15,000 ka pesos ang bayad niini. Mao na mga uban ato mga bay, maski pili na lang nilang ibalhin sa gamay nga payag ang mga patay lawas sa ilang minahal sa kinabuhi. Naabtan pa nato ang uban sa mga pamilya sa mga namatayan nga nag-ayo og naglimpyo sa payag. Sakit man sa ilang dughan, magtan-aw sa sitwasyon sa gibutangan sa mga bukog sa ilang mga minahal sa kinabuhi, apan alang sa mga pamilya, wa sila igong kwarta aron makapalit og bone chamber. Libre man kini ang payag og sila mismo ang naghimo. Maong gipili nila nga sa payag gibutang ang mga bukog sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Anaa sa 5,000 ang mga payag ang naa diri karon sa sementeryo. Duri usa ka payag ang sud, usa ka pamilyahan. Diri sa Corazon Cemetery sub Chiki, aduri sobra sa libuan ka gatos ang nakalubong. Dinhi sa gilubong ang kadaghanan sa mga namatay gumikan sa pagtayog sa 6.9 magnitude galinog niadtong September 30. Nakaangkon sab kini og kini Corazon Cemetery og dakong kadaot gumikan sa linog. Naguba ang mga nitso, human nahugno ang mga bone chamber og nagkatag ang mga bukog. Maong ang tanan nga mga bukog nga gilubong sa kani mga nagkatag nga mga bukog, ilubong na lang nila sa mass grave. Samtang ang mga nanggula nga mga lungon, gitabunan usa nila og sin. Grabe di ay nga. Sige, go ahead. Sub karon nang ilang pagpalimpyo din sa sementeryo Chiki. Alang aging pagpangandam, alang sa kalagkalag, nagsugod na sab og montar og mga suga, pamintal og pag-ayo sa mga lubnganan. Og subling mipahimangno ang mga tinugyanan og nagdumala din sa sementeryo nga ginadili ang pagdala og hinagiban, ilimno makahubog og pagdala og sound system aron malikayan ang kasaba. Chiki. Daghan kayong salamat sa mga reminders. John Aroa gikan sa News 5 Visayas. O mga bay gikan sa Visayas, mga tutas Mindanao. Siguro nakakita na mo aning nag-viral no nga kuan dito sa Lake Holon sa Cotabato, aquathlon sport event ni siya mga bay. Makita sa video nga gi-upload sa usa ka travel vlogger ang mga ni-dive sa lanaw. Kusog ang tukar o ang music no samtang gaulan dito sa event. Mga nasa 22 participants ang ni-appeal sa gitawag nga Holland Man. Kombinasyon nga open water swimming ug trail running ni ilang buhaton mga bay. Sa mga wa pa kahibalo kaning lugar gituohan ning sagrado sa mga lumad nga Tiboli. Kabahin sab kini sa Mount Melibengoy o Melibengoy Protected Landscape nga gidumala o gi-manage sa DENR. Ug mismo ang taga DENR ang nag-share sa video aron ipasiugda o i-emphasize nga walay permit ning event.
Miingon sa mga organizer nga small-scale dry run rani. Kunya ang tumong ani kay i-promote ang environmental awareness. Wala kuno'y nakakwarta o nakadawat og premyo sa kompetisyon. Matod sa mga organizers, nakig-alayon o nakig-cooperate sila sa mga local stakeholders mahitungod sa Holland Man. Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Naka-heightened alert status na ang PNP simula ngayong October 29 hanggang November 3 bilang paghahanda sa paggunita ng undas. Pinayagan na ang mga regional directors na magdagdag ng deployment, partikular na sa matataong lugar gaya ng sementeryo, transport terminals at pangunahing kalsada. Kaugnay niyan magkakasama natin si Major Hazel Asilo, ang hepe ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa ating mga tagapanood, magandang tanghali po. Major, gaano karami pong pulis yung i-deploy sa NCR at paano ito ipamamahagi nga sa mga matataong lugar tulad ng sementeryo at terminals? Mayroon po tayong mahigit 8,575 na mga personnel na i-deploy po natin dito sa NCR para tsakin ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Kasama po dito yung nasa 8,000 mula sa 5 police districts at RNSD, ganun din po yung 252 mula sa ating mga support unit. Meron din po tayong 2,836 personnel mula po sa ibang ahensya gaya ng Coast Guard, AFP, Bureau of Fire, MMDA at mga force multipliers natin na tutulong sa pagbabantay sa mga sementeryo, terminal, simbahan at matataong lugar. Nagsimula na po ang ating skeletal deployment kaninang 6 a.m. at itinataas na po ang full alert status natin simula po sa October 31. Mayroon po bang mga identified security threats o areas of concern sa ngayon? Sa ngayon po, wala pong direktang banta sa seguridad ng publiko para sa UNDAS 2025. Gayunpaman po, tuloy-tuloy yung ginagawa nating intelligence monitoring at risk assessment, lalo na sa mga lugar na inaasahang dudumugin ng tao. Mayroon tayong mga K9 units at EOD na magsasagawa ng inspeksyon sa mga sementeryo at terminal para sa kinaligtas ang mga ito. Ano po ang mga hakbang ng PNP para maiwasan ang untoward incidents sa mga sementeryo o terminals? Nakahanda po ang NCRPO sa anumang sitwasyon. Katunayan po, meron po tayong quick reaction teams sa bawat distrito at meron tayong 300 na reserve personnel na nakaantabay po bilang augmentation force. Naka-alert rin po ang ating mga medical teams at ambulansya sa mga matataong lugar para agad po tayong makaresponde sakaling magkaroon ng emergency. Paano po tinutugunan ng PNP ang mga insidente ng rent tangay? Ayan na naman itong mga rent tangay at Airbnb scams na nauugnay po sa Undas Travel. Pinapaalalahanan po natin patuloy yung ating ginagawang reminder sa ating publiko. Ganun din yung ating paglalabas ng ating paalala sa kanila through social media para hindi naman mabiktima itong ating mga kababayan kasi nga lalo't uso ngayon yung pagrerenta ng mga sasakyan. Hindi natin alam na yung mga sasakyan na yun pala is mga talon or hindi talaga lihitimong pinaparenta at yung ating mga inuupahan, lalo't yung ating agad na pagbibigay ng advance payment, hindi naman pala po tayo nagbibigay ng para sa lihitimo nating rerentahan. Kaya po patuloy na pinapaalalahanan namin ng publiko na bago po tayo magbigay ng ating payment, alamin po muna natin kung legit po ito, tingnan po natin yung mga reviews at alamin po natin, mag-book po tayo doon sa mga sa mga lehitimo na mga apps na ginagamit po nila. Paano po maaaring makipag-ugnayan ng publiko sa mga pulis kung kailangan nila ng tulong o emergency assistance? Kung kailangan po nila ng emergency assistance, bukod po dito sa ating mga police assistance desk at mga assistant hubs na nandiyan po na ipapakalat natin sa ating mga matataong lugar na dadayuhin nila, maaari po silang tumawag sa 911 para po sa agaran nilang police assistance. Siguro ho, paalala muli kayo po mula sa PNP sa publiko para sa ligtas, payapa at maayos na paggunita ng UNDAS 2025. Sa ating po mga kababayan, gunitain po natin ang undas ng payapa, disiplinado at may malasakit sa kapwa. Ang inyo po mga pulis ay nariyan upang maglingkod at magbigay proteksyon. Tayo po'y makiisa, sundin ang mga patakaran at agad po tayong mag-report ng kung anumang kahina-hinalang sitwasyon. Patuloy pong isinasabuhay ng NCRPO ang diwa ng bagong PNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman upang matsak ang UNDAS 2025 ay magiging ligtas, payapa at maayos po para sa lahat.
Maraming salamat Major Hazel Asilo ng NCRPO Public Information Office. Sa iba pang balita, kilala natin sila at makukulong sila. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga patuloy na nag-aagam-agam sa kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Alam talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninanap ay ibalik sa tao. Sagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nababagalan sa aksyon ng pamahalaan sa usapin ng korupsyon, partikular na sa flood control projects. Sa pagharap ng Pangulo sa kapihan kasama ang media sa Kuala Lumpur, Malaysia, iginiit niyang hindi na politika ang pinag-uusapan dito, kundi legalidad. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi magandang pag-handle ng ebidensya. That would be much worse result. Kaya natin sabihin nyo sa pulis, takipin nyo na yan. Basta ikulong yun. Wala na. Ano mangyayari nun? Sira yung task natin. And you cannot charge them again. There is the principle of the government. Aminado naman si PBBM na mabusisi ang proseso. By preliminary investigation, mangangalap ng ebidensya at dapat may karampatang utos para maiwasan ang pagtatago ng mga dapat sumagot. Pero dapat daw pagdaanan ang lahat ng ito para sigurado. Isa lang ang chance na we cannot waste that opportunity. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Naniniwala rin si PBBM na hindi makaapekto sa kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang planong i-livestream ang kanilang mga pagdinig. Katunayan, kung matatandaan, siya pa mismo ang nagsabing gusto niyang maging transparent ang lahat. Pero I have an opinion, of course, but talagang ang gusto kong makita ng tao, hindi ako nakikialam ng executive. The government hindi nakikialam dyan. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Isusumiti na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang case recommendation sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa inirerekomenda nilang kasuhan ang ilang senador. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, sino-sino itong mga nirekomenda ng ICI na kasuhan at ano-ano ang mga kaso? Cheryl, ngayong araw nga ay nakatakda ang ikalawa na pagsusumite ng ICI sa Office of the Ombudsman ng interim report nito at a case recommendation kung saan ilan sa mga mambabatas ang nais nitong pakasuhan, gayon din ang mga dating bahagi ng ating pamahalaan. Kagaya na lamang ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Naisampahan ng ICI ng administrative at criminal charges ang mga ito gaya na lamang ng violation ng Revised Penal Code on Bribery and Corruption of Public Officers maging paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ng Plunder Law. Dahil sa laki umano ng perang nakulimbat sa kickback scheme na ito, naaabot sa 20 to 30% ang naging project cost ng mga ito. So, ibig sabihin nito, Arles, ay nasa ombudsman na ang bola kung kakasuhan nga nila ang mga nasa listahan ng ICI. Kasi, klaruhin natin, ito ay recommendation ng ICI base sa kanilang isinagawang investigasyon sa mga nabanggit mong pangalan ng mga opisyal at dating opisyal. Tama ka dyan, Cheryl, no? Paulit-ulit na binigyan diin ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na ang ICI bilang isang independent body ay magsasagawa ng fact-finding investigation nito para nga matukoy kung alin sa mga proyekto ng pamahalaan ang mayroong maaaring may anomalya. Kaya naman pagkatapos ng kanilang investigasyon ay isusumite na ang kanilang findings sa Office of the Ombudsman. Pero Cheryl, mahalaga natin na malaman na kasama sa mga pinagbasehan ng ICI dito sa kanilang ipapasang rekomendasyon sa Ombudsman ang mga naging sworn affidavit at corroborating evidences ng mga dating DPWH officials ng Bulacan, gaya na lamang ni dating First District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza.
na kung saan binigyang diin din ng ICI na naging proponent ng mga proyektong ito ang ilan sa ating mga mambabatas na kung saan na ipasok nila ang mga flood control projects na ito sa pamamagitan ng National Expenditure Program, maging ang House version ng ating GAA at maging ng GAA na mismo. Itong report, yung sinasabi mong interim report na ibibigay ng ICI sa Ombudsman, iso sa publiko ba ito? Cheryl, aabangan natin ngayong araw kung bibigyan nga rin ba tayo ng copy nitong report na ito. Pero katulad noong nauna nilang pagpapasa sa Ombudsman, ilang linggo na nang makuha natin ang kopya nito kung saan nabanggit nga doon yung ilan sa mga kaugnay ng mga DPWH officials ng Oriental Mindoro at maging ng mga DPWH officials at ng SunWest Incorporated. So sa ngayon, Cheryl, wala pa tayong kopya nitong interim report pero kasama sa kanilang mga pinagbasehan doon ay ang nagawang investigasyon ng komisyon noong September 2025. Matutuloy ba yung pag-cite in contempt ng ICI kay dating Congressman Zaldico? Isa sa mga tinitignan na option yan, Cheryl, ng ICI dahil muli nga nilang pinadalhan ng subpoena itong si Cono sa kanyang mga bahay sa Pasig City at Bicol. Kaya naman kung hindi pa rin daw ito a-attend ay maaaring maghanap na ng mga remedial resolutions itong ICI para nga talagang maudyukan na talagang magpakita at magpaliwanag dito sa komisyon itong sinagbitiw na Co-Bicol Party List Representative Zaldico. Klaruhin lamang natin, itong interim report na ito ay natanggap na ba ng Ombudsman? So ngayon, Cheryl, ay kanina ay 11:30 nang isinagawa ang kanilang press conference dito bago lumiban dito. Mga alauna, inaasahan natin na naisumite na itong mga papeles mula sa ICI. Alright, maraming salamat for the update. Mobile Journal, Arles de los Santos. Empleyado ka ba at gusto mong malaman kung anong red flag sa employer mo, kung kailangan mo na mag-resign o hindi? Pag-usapan natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, alam mo, let's face it, no? Hindi lahat ng mga taong nagtatrabaho ay mapalad sa kanyang amo. May mga iba mabait, may mga iba nang-aabuso. Pero ito yung reality. Pag ikaw yung nagtatrabaho na, pag nawawala na yung tiwala at respeto, ang tanong, worth it pa ba na ipaglaban ang iyong trabaho mo? So ano yung mga signs na kailangan natin mag-isip-isip? Number 1, walang oras. Di ba yung tipong 9 to 5, pero minsan hanggang alas 8, alas 10 na sa office ka pa. Yung parang wala ng work-life balance na pati linggo, tinatawagan ka. Oh, that's number 1 sign. Number 2, o yung tinatawag nating na toxic culture. Yung masyadong nai-stress, yung parang nag-iisip ka na, naku, baka magalit si boss. Baka ito, pag nagkamali tayo, parang feeling natin, wala tayong kwenta-kwenta kung magsalita. Napakasakit. Alam mo, ang tawag dyan, emotional abuse. Hindi mo kailangan magpaapi para ikaw lang ay kumita. Pangatlong sign, yung parang wala ka ng growth. Yung parang walang plan sa'yo. Ilang taon na walang increase, walang promotion, walang nangyayari. Alam mo, career is not a prison. Huwag kang matakot. Marami pang oportunidad sa labas. Kapag wala na talagang pagpapalago, mag-isip ka na. Pang-apat, yung parang dinadaan ka na lang na sinasabi, pamilya naman tayo. Oh, nako yung linyang yan. Pero pag sahod, oo, meron bang kapamilya na talagang inaabusong kapamilya? Hindi po pwede yan. Di ba? Kailangan pag-usapan. Okay lang na makiusap ka minsan, di ba, kapamilya, pero kailangan magpasweldo ng tama. And last but not the least, ito na. Meron na silang pinapagawa na labag sa iyong kalooban at alam mo ito ay mali. Pagpepeke ng dokumento, pinagagawa ka ng mali. Nako, lalo na kung ikaw ay pipirma, baka malintikang ka. Oo, kahit na empleyado ka, sila naman kumikita ng pera. Nako, red flag po yan. Delikado po yan. Ito lang mga kapatid, hindi ko sinasabi na mag-resign ka agad. Siyempre, una, kailangan magplano ka. Kailangan mag-ipon ka muna ng 3 to 6 months. Pangalawa, kailangan muna, may malilipatan ka muna. Di ba? Bago ka mag-resign. Friend, ang trabaho ay dapat nagpapalago sa'yo. Hindi to nagpapalugmok. You were born not to survive, but you were born to thrive.
Sana naman naliwanagan kayo at nagising kayo sa katotohanan. Meron pang buhay pagkatapos ng iyong trabaho. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, bakit nga ba naiyak si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez sa isang press con? Sabi tagal kong artista, di ba? Anyways, masarap bumalik sa home turf. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa sports, oras na lang ang hinihintay bago ang inaabangang Thrilla in Manila 2. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Ian Suyo. Ian? Ilang sandali na nga lang, Cheryl, magsisimula ng magbakbakan ang top world-class talents para sa Thrilla in Manila 2 sa Big Dome. Pero bago yan, nandito muna tayo ngayon sa pre-match press conference kung saan inaasahan ang pagdalo ng bagong talagang IBA Vice President. Walang iba, kundi ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nasa 26 ng mga boksingero ang magtatapat-tapat para sa tinuturing na 50th anniversary celebration ng biggest boxing event na ginanap sa bansa noong 1975. Una nga sa listahan ng main event mamaya, si WBC strawweight champion Melvin Jerusalem. Dedepensahan ni Jerusalem ang kanyang titulo kontra sa South African boxer na si Shakolwa Kuse. Isa rin sa inaabangan ng pagsalang ni Nico Ali Walsh, ang mismong apo ni Muhammad Ali sa isang 6-round bout kontra kay Thai pugilist Kitisak Clinson. Excited si Walsh lalo't ito ang unang beses niyang lalaro sa Pilipinas. Pagbibigay pugay rin daw ito sa naiambag ng kanyang lolo sa larangan ng boxing. Sasalang din ang dating Olympic medalist at undefeated pro na si Yumir Marshall, kung saan makakatapat ni Marshall si Eddie Colmenares ng Venezuela. Magpapakitang gilas rin sa undercard si former 2-division champ Marlon The Nightmare Tapales kontra kay Venezuelan veteran Fernando Toro. Cheryl, sa kabuuan nga, may 13 non-title at title bouts ang nakakasa para sa laban ngayong hapon at inaasahan ng mga fans na masusulit nila ito dahil nauna nang sinabi ng mga boksingero na nakausap natin kahapon na historic ito at once in a lifetime opportunity kaya't hindi nila sasayangin. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo. Samantala, kompleto nang naglabas ang lahat ng senador ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Kasama sa pinakahuling naglabas ng SALN si Senator Amy Marcos na may net worth na 164.99 million pesos. Habang si Senator Alan Peter Cayetano, 109.13 million pesos naman ang net worth. Humabol din sa pagsasapubliko ng SALN ang iba pang miyembro ng tinatawag na Duterte Bloc. Kabilang si Senator Ronald De La Rosa na may net worth na 32.293 million pesos. Habang si Senator Rodante Marcoleta ay mayroong 51.961 million pesos na net worth. Bago ito, mahigit 20 senators ang nagsapubliko ng kanilang SALN. Kasama si Senator Bongo na 32.431 million pesos ang net worth. Pinakamayaman ngayon sa Senado si Senator Mark Villar na aabot sa 1.26 billion pesos ang net worth. Sumunod si Senator Raffy Tulfo na higit 1 billion pesos din ang joint SALN at ng asawang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. At pangatlo, si Senator Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Sinundan siya ni na Senators Mig Zubiri at Camille Villar. Higit 200 million pesos naman ang net worth ni na Senators Ping Lacson, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Sinundan sila ni na Senate President Tito Soto at JB Ejercito. 128 million pesos naman ang net worth ni Senator Pia Cayetano. Sinundan siya ni na Win Gatchalian, Bam Aquino, Loren Legarda at Joel Villanueva. 3 senador naman ang may pinakamababang SALN, kabilang sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros at Senator Cheese Escudero. O
Hola mga kapatid, magbabalik po sa big screen si Richard Gomez kasama si Vibe Jock Elijah Canlas para sa pelikulang Salvage Land. Si Goma hindi napigilang maluha sa media conference ng pelikula kung bakit narito ang report. Hindi na misukay talaga eh. Hindi na napigilan ni Richard Gomez ang maiyak nang makaharap ang showbiz press after a long time. Naging emosyonal siya nang gunitain at balikan kung saan siya nagsimula. Sabi tagal kong artista, di ba? Sa bumalik sa home turf. After 7 years, magbabalik pelikula na si Goma sa Rain Entertainment-produced Salvage Land na showing in cinemas sa November 26. Kasama niya rito ang award-winning kapatid at Vibe Jock na si Elijah Canlas. Mag-amang pulis ang role niya rito. Like, we're trying to put a flavor of a Filipino Western into this. It's an original Filipino story, and it really mirrors the society that we live in today. Jack of all trades talaga ang atake ni Elijah. Fresh from his Filipino Music Awards hosting, kung saan media partner ang TV5. Bigla ako napa-host. I was only supposed to present, and then Mr. M calls a day before and asks me kung game ba ako mag-co-host with Joey Meadking and Michael Sager. And I was like, syempre pag Mr. M, you can't say no, right? So takbo agad ng MOA and then I had a day to prepare for that. Excited naman si Elijah dahil powered by Vibe ang prestihiyosong Awit Awards sa darating na November. By big announcement pa dahil ni-launch na sa Vibe last Sunday ang Spotify Tatak Pinoy na binibigyan ng kapangyarihan ng mga Filipino fans na dalhin ang kanilang mga paboritong artista mula playlist hanggang primetime stage. Sa kauna-unahang takbo nito, tampok sina Arthur Miguel, Dilaw at Over October na ipinapakita ang sigla at creative na pulso ng makabagong Filipino scene. Bukas ang butuhan sa Spotify hanggang November 4, 2025. Wow! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.